na po yung ating pinakang part 2 dun sa atin pong kamote Q. Para naman po hindi purong kamote Q lamang po yung tinda po natin. So panoorin nyo po hanggang dulo kasi yung tips, yung idea kung paano siya lulutuin para hindi basta humihiwala yung asukal dun sa atin pong kamote at dun sa atin pong saging. At syempre, meron din po tayo ditong costing kung ninegosyohin po natin. Okay? So dito, gagawa tayo ng banana Q at saka po ng kamote fries. So paano po ito gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So, balatan na po natin itong 1 kilo ng kamote, 3 piraso po ulit. Medyo malalaki. And then, pagkabalat po natin, gagayatin naman po natin ito ng haba-haba. Parang French fries style, diba? So, yung pinakakapal is, depende na po sa atin. Kung gaano kakapal yung gusto po natin sa ating kamote fries. Pagkatapos, ibababad lamang po natin to sa tubig para hindi po mangitim. And then, makakatulong din po yan para hindi po matakaw sa mantika pag pinirito po natin itong ating kamote Q. So, itong saging mamaya na natin babalatan. Diretso lagay na sa kawali. So, dun sa ating kamote Q, ito po yung tira at meron pa rin po yung asukal. So, makakatipid na tayo kasi ito ay pwede pa po nating magamit. So, iintayin lamang po natin itong uminit, yung ating pong oil. And then, yung ating sugar dito is matigas. So, itong ating kamoting ito, natanggalan na po natin ng tubig. So, yung pinakakasukal natin, nagme-melt na siya ulit. So, kapag mainit na, pwede na po natin ilagay yung ating pong kamote. So, uunahin na po natin ito. Halimbawa, kung mas malaki pa yung kawali natin, pwedeng isabay na din po natin itong pong ating banana Q. So, pwede na din tayo maglagay ng sugar. 1/2 cup na lamang po yung ilalagay ko kasi meron pang tira dun sa unang pagluluto po natin. Yung paglalagay naman po ng asukal, depende po yon sa tamis na gusto po natin. Pwedeng mas kaunti pa yung ilagay natin or pwedeng hindi na po tayo magdagdag. So, ganun lamang po ulit, hahaluin lamang po ulit hanggang sa mag-caramelize yung ating pong asukal na dumidikit na po dun sa ating kamot. And then, yung pinakang apoy po natin ay medyo malakas para mabilis mag-melt yung asukal at hindi po madurog yung ating pong kamote. Diba? Para hindi siya ma-overcook. Okay? So, yun yung pinakang tips talaga dito sa pagluluto po ng kamote Q, ng banana Q. So, ito 8 minutes na mga katipid tips ha. Medyo nagbe-melt na yung ating sugar. Makapit na sa ating kamote. Pero tuloy pa tayo sa halo kasi medyo below pa po yung pinakang asukal po nito. At kapag hinahalo ko po ito is dahan-dahan para hindi po masunog. So, ayun o. Malapit na ito mga katipid tips kasi ang isang palatandaan nyo doon is yung pinakang asukal po natin mahaba. Kumbaga, lagitan na siya. So, kapag ganyang tingin natin, melt na yung asukal, medyo malagkit na, pwede na po natin hinaan yung pinakang apoy po natin. Kumbaga, i-in-inin na lamang po natin ito. Para naman po hindi ma-overcook at hindi po masunog. Wow! Ganda ng mga katipid-tips. So, kapit na dun sa ating kamote. After 12 minutes is, pwede na po natin itong ilagay sa packaging na paglalagyan po natin. So, naubusan po ako ng tray mga katipid tips. So, ito ang meron dito. Yung lalagyan ng putlong. So, ito yung isang palatandaan nyo. Talagang luto na po yung inyong sugar. Yung nagkakaramelize na siya, yung asukal po natin is humahaba. So, yung dami na ilalagay natin, packaging na gagamitin po natin, is nakadepende na po sa atin. Pwede rin natin ilagay sa mga tab, diba? Kung anong meron, kung anong available. You know, grabe oh. So, ayun, re-repacking ko lang itong mga katipid tips. Magbabalik po tayo. Long kamote fries, diba? Okay, so dahil okay na po tayo sa ating kamote, sa banana Q naman po tayo. So ilalagay na din po natin dito kasi mainit na din naman po yung ating kawali. Yung size ng ating saging nakadepende po sa atin. Depende po sa ipepresyo po natin. So ito, medyo malaki itong mga katipid tips. So, yung saging na gagamitin po natin, maniba lang, para hindi po takaw sa mantika. At saka, mas masarap po yung ating banana Q. Kumbaga, hindi siya ganun kalambot, diba? Masarap yung katamtaman lang yung hinog. So, ito yung pinakamabilis na merienda na niluluto ko sa pamilya. Pag, halimbawa, nagkaipon-ipon kami, nagugutom sa hapon, diba? Saglit ko lang itong lutuin.
Alain nyo yun mga katipid tips ha. Yung ginamit natin na 750 ml dun sa atin pong kamote Q. Ito pa rin, ang dami pa rin. So hahaluin ko lamang ito hanggang sa mag-yellow. Nakadikit na agad yung ating asukal. Pwede na tayo maglagay ng sugar ulit. So ako 1/2 cup ulit yung ilalagay ko. So dahil may asukal na, medyo lalaksan ko na po ulit yung ating pinakang apoy. And then, hahaluin ko lamang po ito hanggang sa mag-caramelize na po yung ating sugar. Yung humahaba na yung sugar natin na kumakapit na po dun sa saging po natin. So sinialis na po iyon na luto na po yung pinakang asukal natin. So 10 minutes, okay na din po itong ating banana Q. So ito yung ating dilaw at dahon at yung stick po natin. Sa picture, mukha siyang parang pasunog na. Pero sa personal naman po ay hindi. Kuha siguro nung camera and then yung ating ilaw. So habang lumalamig to, magiging malutong yung pinakang asukal nito. Ooh, lala, sarap. Okay, so yan. Ganun lamang naman pong kabilis lutuin po ito, lalo na tig 1 kilo lang, di ba? Tumigas na yung ating per plate. So, tumigas na yung ating per plate dahil sa sobrang crispy ng ating sugar. So, di ba? Hindi na lalaglag. So, medyo maitim lamang po yan. Pero sa personal, ang sarap-sarap ng pinakang kulay po niyan, mga katipid tips. So, maganda yung pagkakaluto ng ating kamote, ng ating banana Q. So, di ba? Hindi na lalaglag dun sa ating pinakang packaging. Ibig sabihin, maganda yung luto ng ating pong asukal. So, malamig na din naman po ito kasi pagkaluto ko is nag-costing muna ako para dire-diretso na. So, tikman natin. So, kung mahihilig kayo sa kakanin ito sa kamote Q, magugustuhan nyo to. So, di ba? Meron na tayong kamote Q. Pwede samahan pa natin ng kamote fries. And then yung ating banana Q. Yan. Sarap. So, mainit-init pa yung ating saging. Sobrang hilig ko dito sa banana Q. Ang crunchy nung labas, tapos yung pinakang loob, malambot. Ito yung kagandahan sa banana Q kapag maniba lang yung saging. Ang sarap ng lasa niya. Yung tipo na hindi ganun katamisan. Okay. So overall, dahil paborito kong lahat ito, sobrang sarap nito mga katipid tips at yung pagkakaluto, maganda. At maikwento ko lang sa inyo ha. Nung nag-uumpisa po ako magluto ng banana Q, kamote Q, nung nag-uumpisa dati ako magtinda, hirap na hirap ako magluto nito. Hindi ko makuha yung tamang luto. Kasi yung tipo, alam niyo yung nasa kawali pa lang, nadudurog na. Tapos pag hinango pa, yung pinakang asukal, nalulusaw dun sa saging at saka dun sa kamote. Kaya ang napagtuunan namin nun dati is turon. Ayun, turon at saka lumpiang gulay. Kumbaga ito, nagsasalit-salit na lamang kami yung pagsasama po ng banana Q at saka ng kamote Q. Pero hindi nawawalan. Okay? Kahit sa harap lamang po ng ating bahay, pwede po natin itong palakasin, palaguin. So, ang isang pinakang susi doon is maging consistent po tayo. Yung tipo na kapag pupunta sa atin, yung customer, yung nakabili sa atin is lagi pong merong mabibili. So, sa 1 week, pwede naman tayo magsabi ng isang araw is hindi tayo titinda. Kumbaga, para maging consistent lamang tayo na kapag pumunti sila, kumbaga hindi sila madidismaya na walang tinda. Diba? So, ngayon, ang magiging tanong, tipid tips, magkano naman po yung magiging bentahan yan? So, ngayon, bigyan ko kayo ng idea. So, ito ha. So, idea lamang po ito. Kasi iba't ibang nga po tayo ng lugar. So, iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Katulad po dun sa post ko sa FB page, yung kamote is mura sa kanila. Yung saging, mura sa kanila. Diba? So, dito sa lugar po namin, nagre-range po talaga ng bentahan ng 25 to 30 pesos yung banana Q, kamote Q, at saka ito pong kamote fries. Hindi katulad nung 2016, 2017 na nagtitinda ako na pwedeng ibenta lamang po ito ng 10 pesos. So ngayon, hindi na po pwede yon. So halimbawa, sa lugar natin mura, so pwede nating ibenta ng mas affordable. Diba? Umpisahan na po natin dito sa ating banana Q. So 35 pesos yung kilo. So medyo lampas, 37. And then, mag-plus na din po tayo ng asukal po natin, 1 cup. Pero wala pa namang 1 cup yung nagamit po natin. Pero sabihin na natin 1 cup. Diba? Para merong pag
mag-a-adjustan. 14 pesos. So, sa stick na gagamitin natin sa packaging, kung ipa-plastic natin kapag binili, so sabihin na po natin na 10 pesos. So, para dito po yon sa ginawa lamang po natin. And then, sa pinakang oil po natin, sabihin na po natin na 10 pesos kasi sobrang tipid niya lang po talaga sa mantika. Idagdag na din po natin dito yung gas and labor. So, sabihin na po natin na 15 pesos. Kaya, ang total po ay 86 pesos dito po sa ating banana cue. Ngayon, i-divide po natin sa 4 na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 21.5 yung pinakang puhunan po natin dito sa banana cue with packaging na po yon. So, ito pwede nating ibenta ng 25, 28, 30 pesos pero ako tutuusin ko sa 30 pesos. Kasi yung saging na nabili po natin ay malalaki po ito. Kumbaga, quality yung saging na ginapit po natin. So, kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 8.5 po kada isang stick. So, kapag itinimes po natin yon sa 4 na nagawa po natin, so, posible po tayong tumubo ng 34 pesos. So, dito, 4 na stick lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. So, pagrami ng mabebenta natin, so, paglaki na po ng posible po natin tubuin. At ngayon, yung kamote price naman po. Sa kamote, nagkakahalaga po dito ng 60 pesos. So, medyo mahal po ang kamote dito sa lugar po namin. Sa iba, diba, nagkakahalaga lang daw po yata ng 10 pesos, 30 pesos. Di, mura po natin may bebenta. And then, so, kamote, 60 pesos. So, mag-plus na din po tayo ng asukal po natin. So, sabihin na din po natin na 1 cup yung nagamit po natin, pero labis pa po yun, 14 pesos. Sa oil po natin, 10 pesos. And then, sa pinakang packaging po natin, 10 pesos na din po. Gas and labor, 15 pesos. Kaya ang total po ay 109 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 5 tray na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 21.8 yung pinakang puhunan po natin dito. Pwede din natin itong ibenta ng 25, 28, 30 pesos. Pero ako sa 30 pesos. Pag minus po yung puhunan, posible tayong tumubo ng 8.25 po kada isang tray. Times po natin sa 5 tray na nagawa po natin. So, tutubo po tayo ng 41 pesos. Halimbawa ito, kung gusto nyo mas mura na maibenta, pahatiin lamang po natin yung nakalagay po sa tray. So, gagamit na lamang po tayo ng maliit na tray. Dito, para kumita tayo na mas malaki, nasa diskarte at nasa sipag po natin yan. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na ibigay na magandang negosyo idea po sa inyo na pwede po nating itinda kahit sa harap lamang po ng ating bahay. Pwede po nating palakasin. Diba? So, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!